Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah, ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol kay Aisha bint Abi Bakr radiyallahu anha. Nakalipas ay hindi ako ang nakapagbigay ng lecture, pero ito ay lecture na kung saan ay tumutukoy tungkol kay Sauda bint Zam'ah, ang pangalawang asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Aisha radhiyallahu anha naman ngayon ang ating pag-uusapan, ang pangatlong asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong pangalan niya? Si Aisha. Aisha bint Abi Bakr. Aisha bint Abi Bakr. Abdullah ibn Uthman Abul Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Sa'ad o ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Tamim bin Hurra bin Ka'ab bin Lu'ay. Okay? Ito si Aisha radhiyallahu anha. Ibig sabihin, ang ugnayang pagkakamag-anak ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha sa pamamagitan ni Abu Bakar will go back to the 7th generation of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino yun? Sino? Si Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Okay? So, the 7th generation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Tingnan natin ha. And I want you to at least memorize ang life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I mean, the family lineage of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi napaka-importante nun. Every time you are discussing names, magagawa mo maintindihan saan ang paraan ng koneksyon ng tao na to kay propeta. If you know, kapag alam mo at memoryado mo kung ano ang family lineage ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi natin si Aisha ay may ugnayang pagkakamag-anak kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan sa pamamagitan ni Abu Bakar into the 7th generation of the prophet. Bakit? Si propeta Muhammad, ano pangalan niya? Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya si Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf, okay, ibn Qusay ibn Ka'ab ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah, ayun, ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Naintindihan natin yun? So, saan sila nagkaroon ng ugnayan at koneksyon? Kay Murrah, the 7th generation of the Prophet. Balikan natin ha. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn sino? Ibn Kilab ibn Murrah. Yes, ibn Murrah. So doon ang koneksyon nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khadijah radhiyallahu anha, siya si Aisha bint Abi Bakr. So si Abu Bakr, ang pangalan niya is Abdullah. Ang pangalan niya Abu Bakr, Abdullah ibn Uthman. Si Uthman, yun si Abul Quhafa. Okay? Ibn Amir ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Tamim ibn Murrah. Itong si Tamim, anak ni Murrah na anak ni Ka'ab na anak ni Lu'ay. So sino si Tamim? Anak ni Murrah. Okay, anak ni Murrah. So si Tamim ang siyang pinagmulan ng angkan ng Banu Tamimi. Okay? Ang Banu Tamimi ay kabilang sa malaking tribo o clan na bumubuo sa tribo ng Quraysh. Diba? I always mention sa inyo that Quraysh is the general tribe. Tama? Sa loob ng Quraysh ay may iba't ibang sub-tribes.
Di ba? So, one of the sub-tribe of Quraysh ay ang Banu Tamim, which is ang pinanggalingan ni Abu Bakar As-Siddiq na ama ni Aisha radiyallahu anha. Okay? Ang nanay ni Aisha ay si Rumman bint Amir bin Awim al-Kinaniyah. Okay? So, mula siya sa angkan ng Kinana. Mula pa rin siya sa angkan ng Kinana, yung mother side ni Aisha radiyallahu anha. So, anong pangalan ng kanyang ina? Rumman bint Amir bin Awim al-Kinaniyah. Okay? Ipinanganak si Aisha radiyallahu anha pagkatapos ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 4 na taon o di kaya ng 5 taon. So, ibig sabihin, si Aisha radiyallahu anha ay hindi ipinanganak sa panahon ng jahiliya. Si Aisha ay ipinanganak siya sa panahon ng Ba'atha, Ba'dal Ba'atha. Pagkatapos na ipadala ang propeta sallallahu alaihi wasallam after 4 years of prophethood or 5 years of prophethood. Nakuha natin yun? Naintindihan natin? Okay? At napangasawa siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napangasawa siya ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ika-10 taon ng pagiging propeta ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you have to look at and understand the span of years that we are mentioning. Napangasawa siya na ipinanganak si Aisha radhiyallahu anha sa ikalang taon ng pagkapropeta? La. Ikailan? 4 or 5 years. In the 4 or 5 years ng pagkapropeta ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinanganak si Aisha radhiyallahu anha. Okay? Napangasawa ni Aisha ng propeta sallallahu alaihi wasallam na complete ang akad, ang agreement of wedding between Aisha and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ika-10 taon ng pagkapropeta ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and accordingly to some of the narration, in the 11th year. Okay? So it's a 10th or 11th year. Naintindihan natin? So, ibig sabihin, ilang taon si Aisha radhiyallahu anha, napangasawa siya ng propeta na siya ay 6 na taong gulang. She is 6 years old. Nung ipinanganak si Aisha, nung napangasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, si Aisha radhiyallahu anha. Pero hindi kinonsume ng propeta si Aisha radhiyallahu anha sa edad na yan. Okay? Pagkatapos, si Aisha radhiyallahu anha ay nanatili kay Propeta Muhammad o pumasok kay Propeta Muhammad o nakisama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam bilang asawa niya noong si Aisha ay nasa 9 na taong gulang. Yun ay pagkatapos ng Ghazwatu Badr. Ghazwatu Badr. Okay? So, let's look at the year span. Okay? Napangasawa ni Propeta Muhammad si Aisha in the 10th year. Tama? Okay. Si Sauda bin Zam'a, kailan napangasawa ng propeta? After 3 years na pagkamatay ni Khadijah. Okay. And that is in the 10th year also of the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napangasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Sauda in the 10th year of prophethood. And napangasawa din niya year after that, complete year after that, napangasawa na si Aisha radhiyallahu anha. Also in the 10th year. But of course, ang lifespan o ang time of kung papaano umikot ang oras at panahon sa kanila ay complete 1 year. And that is why the reason, ang iba sa mga scholar natin na sinabi, siya ay napangasalan ng propeta on the 11th year of the prophethood. Wallahu alam, ito ba ay 10th year or in the 11th year? What is apparent is that napangasawa na si Aisha 1 year after niya pangasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Sauda bint Zam'a. Okay? Naintindihan natin yun? Okay. So papaano ang naging pag-aasawa o papaano nakapag-asawa o naasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Aisha radhiyallahu anha.
Natatandaan ninyo nung kinuwento ko ang tungkol sa pagkamatay ni Khadijah radhiyallahu anha, nung may isa sa ang mga sahaba nakita nila kung paano naging malungkot ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama? That was the year of sorrow. Okay? Ang panahon, ang taon ng kalungkutan. Dahil dito'y namatay si Aisha, kasunod ng kamatayan ni Abu Talib. Dalawang pinaka-importanting tao sa kanya, magkasunod na sila ay namatay. Okay? Nung nakita ng mga sahaba kung paano naging malungkot at paano ito nakaapekto ng sobra kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that's why nagsuggest sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-asawa siya ng bago. Okay? Sino yung babae na nagsuggest kay Propeta? Ha? Sino yun? Khawla bint Hakim. Ibig sabihin, si Khawla, pamangkin ni Khadijah. Okay? Pamangkin ni Khadijah. Dahil si Hakim, kapatid ni Khadijah. Si Hakim na kung saan ay paano ba? Si Hakim ibn al-Hizam, Hakim ibn al-Hizam. Si Hakim ibn al-Hizam bin Khuwailid. Okay? So sino? Anak ni Hakim. Si Hakim pinsan nino? Ni Khadijah. At ang asawa ni Hakim kapatid ni Khadijah. Sino? Si Asma. Okay, natatandaan ninyo ang pangalang Asma, kabilang sa mga babaeng kapatid ni Khadijah radhiyallahu anha. Now, ang pinsan niya na si Hakim, na anak ni Hizam, okay, yun ngayon ang naging, yun ngayon ang naging ama ni sino? Ni Khawla. Okay? Si Khawla na asawa ni Uthman bin Mad'un. Okay? Kinausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ya Rasulullah, nakikita namin ang kalungkutan sa iyo. Siguro ay mas ikaiinam kung ikaw ay mag-asawa ng panibagong babae. Kung gugustuhin mo, ay mag-aasawa ka ng birhin, o di kaya ay kung gusto mo, ay mag-asawa ka ng isang babaeng may naging asawa na dati, ngunit mutallaka or babaeng biyuda or babae na mutallaka, hiniwalayan. Maybe you can choose, no? Pili ka sa dalawa kung saan ang gusto mo." So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino sabi niya ang birhin? Manhil bikr. Sino sabi niya ang birhin? Ang birhin na masasabi ninyo. Sabi niya, si Aisha. Si Aisha radhiyallahu anha na anak ng pinakakamahal-mahal sa iyo na kaibigan. Okay? That is the first. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ngayon ang tayyiba? Ang sino ngayon ang babae na mutallaka o di kaya abiyuda? Mga ay lumipas na may naging asawa. Sino yun? Sabi niya, si Sauda bint Zam'ah. At siya ay kabilang sa pinakamamainam na mga babae. Okay? So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, no? Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit si Aisha ay masyado pang bata. Walakin na Aisha matazalu sagiratus sin. Si Aisha, ika ng Propeta, ay masyado pang bata. So nagsuggest si Khawla at sinabi niya, "Ya Rasulullah, kung gugustuhin mo, ay asawahin mo siya at pagkatapos ay ipanatili mo siya sa pangangalaga ng kanyang mga magulang hanggat sa siya ay dumating na sa edad na maaari na siyang maging asawa." Okay? So, yun ay nagustuhang suggestion na opinion ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya sinabi niya kay Khawla, sabi niya, fadhabi, sabi niya, pumunta ka, sabi niya, wadhkurihima aliyya. Sabi niya, pumunta ka kung ganun sa dalawang magulang niya at sabihin mo ang tungkol sa akin. Ibig sabihin, mag-propose ka sa kanila tungkol sa akin. You see the shyness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because Abu Bakr radhiyallahu an is the closest of friend kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon pa man ay sinabihan
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khawla, sabi niya, kausapin mo, sabi niya ang dalawang magulang niya. Mag-khitba ka sa kanila, mamanhikan ka sa kanila para sa akin. At pumunta nga ito si Khawla kay Abu Bakar radiyallahu an, at sinabi nila ito kay Abu Bakar. Ngunit si Abu Bakar sabi niya, ngunit ako ay ako ay kapatid ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is the understanding of Abu Bakar radiyallahu an. Sinabi niya, ngunit ako, sabi niya, ay kapatid ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung kaya bumalik si Khawla kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya ang tugon ni Abu Bakar, ya Rasulullah, nag-alanganin si Abu Bakar kasi iniisip niya na ikaw ay kapatid niya. Paano niya ibibigay sa iyo ang kanyang anak na asawa? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya kay Khawla, sabi niya, sabihin mo Khawla sa kanila, anta akhi fil Islam wa ibnatuka tahillu li. So sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo sa kanilang dalawa na ako ay kapatid mo sa pananampalataya. Ako ika ng Propeta, ako ka fillah. Kapatid mo ko sa pananampalataya. Okay? At si Aisha na anak mo ay halal sa akin. So dito mo makikita na even if gaano ka-close ang brotherhood ng isang tao, hindi mangyayari na mapagbabawal sa kanya ang pag-aasawa ng kanyang kapatid o anak ng kanyang pag-aasawa sa anak ng kanyang kinakapatid o kinukuha niyang kapatid niya, hanggat sa hindi sila tunay na blood na magkapatid. So kung ang kapatid mo katulad ni Abu Bakr, the closest to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-alanganin si Abu Bakr, sabi niya, kapatid ako ni Muhammad. Ba't sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapatid kita sa din, kapatid kita sa Islam, at ang anak mo tahillu li, halal sa akin. So bumalik si Khawla doon kay Abu Bakr at nagkasundo sila at doon ay binigyan ng doon na nangyari ang contract sa pamamagitan ng 400 dirham na duri kay Aisha radhiyallahu anha. 400 dirham na ibinigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha as duri niya sa pag-aasawa niya kay Aisha radhiyallahu anha. Sa ibang narration, si Aisha radhiyallahu anha bago kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naidulog na ni Abu Bakar kay Jubair ibn Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. So, bago pa kay Propeta Muhammad, na-mention na ni Abu Bakar during the time of before the time of Jahiliyyah, or before sa proposal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maybe during the time na pinanganak si Aisha, or maybe during the time na hindi pa pinapanganak si Aisha. So Allahu a'lam, but na-mention ni Abu Bakar radhiyallahu an si Aisha to marry or into marriage kanino, kay Mut'im. Si Mut'im ay anak ni Adi na anak ni Naufal. Natatandaan ninyo yung si Naufal yung umagaw sa posisyon ng pagiging hari kay Hashim o kay Abdul Muttalib nung panahon na wala pang pagkapropeta. Inagaw niya ang pagkahari kay Abdul Muttalib, okay, kay Shayba. At anong pangalan ni Abdul Muttalib? Si Shayba, di ba? Shaybatul Hamid, si Shayba, di ba? So, yung kanyang yung lalaki na yan ay siyang apo niya, itong si Mut'im. Okay? Ngayon, itong si Mut'im, meron siyang anak na si Jubair. Naidulog ito ni Abu Bakr sa kanya. Nabanggit ni Abu Bakr sa kanya into marriage. So nung dumating sa kanyang proposal ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ngunit sabi niya, ya Rasulullah, nabanggit ko na, naipropose ko na, o nabanggit ko na into marriage si Aisha kay Mut'im para kay Jubair. So bigyan mo ko ng oras at babawiin ko kung ano ang nasabi ko sa kanila para maipakasal sa iyo. Okay? So kinausap ni Abu Bakr si Mut'im to cancel kung ano yung kanyang na-mention na marriage sa kanyang anak na si Jubair. Okay? So that maibigay niya ang marriage kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Okay? So, yan ang tungkol sa pagkakaasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit sa isang hadith, okay? Nabanggit sa isang hadith tungkol kay propeta, tungkol sa pag-aasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha. Binanggit, at ito ay hadithun muttafaqun alayh. Ito ay hadith na nabanggit sa malalakas na mga narration of ahadith, na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, urituka fil manami thalatha layalin. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napanaginipan kita ng 3 gabi. Napanaginipan kita, ika ng propeta, sa loob ng 3 gabi, na kung saan dumating sa akin ang isang anghel at ikaw ay daladala niya, na ikaw ay nakatago sa isang tila. Ibig sabihin, tela or silk. So ibig sabihin, sa panaginip na ito, dinala ng isang anghel si Aisha, at si Aisha ay nakatakip ang kanyang mukha ng silk. Inutusan ng anghel si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na buksan niya ang silk, buksan niya ang mukha, ang silk na nakatakip sa mukha ng babae. At sinabi ng anghel sa kanya sa panaginip na yun, hadihi zawjatuk, ito ay ang asawa mo. Fa'akshafu, sabi ng propeta, tiningnan ko, sabi niya, kinuha ko ang tila na nakatakip sa kanyang mukha. Pagkatapos ay fa'idha hiya anta, at nung buksan ko ito, nakita ko ang mukha, at ang mukhang ito ay ikaw. Sinong sinasabihan niya? Si Aisha. Sinabi niya, pinanaginipan kita, Aisha, bago kita pakasalan, asawahin, pinanaginipan kita ng 3 araw. At tiningnan ko ang iyong mukha, at nung makita kong babae nakatakip ang kanyang mukha, ang mukhang ito ay ikaw. Okay? So, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung kaya sabi ng propeta, in yaku hadha min indillah yumdihi. So sabi ng propeta, kung ito ay tunay, kung ito ay mula kay Allah, ibig sabihin, kung ang panaginip ko na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ganun ay gawin ng Allah. Kung ito ay panaginip na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ganun ay mangyari nga. Kung ganun ay mangyari nga ang bagay na ito na pinakita sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Naintindihan natin yun. In another narration, also another dream, na kung saan nakita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Injil Jibril na may daladalang litrato ni Aisha na nakaguhit sa isang silk galing sa paraiso. At sinabi ng anghel Gabriel sa kanya, Muhammad, hadihi zawjatuk. O Muhammad, ito ang asawa mo. Fatazawwajha, asawahin mo siya. Okay? So ibig sabihin, ang pag-aasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha, hindi lamang isang bagay na ni Tawfiq kay Khawla na isa-suggest kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ito din ay bagay na pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panaginip. Intindihan natin? So, ngayon, yan ang isa sa mga hadith na nabanggit tungkol sa pag-aasawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha. Okay? So ngayon, si Aisha radhiyallahu anha ay kamahal-mahal na asawa kay propeta Muhammad. Sa lahat ng asawa ng propeta Muhammad, ilan ang asawa ng propeta? Nung siya ay yumao, ilan ang naiwan ng propeta, na asawa ng propeta? Ilan? 9. You have to remember because these are previous lectures natin. Merong 9 na asawa ang propetang naiwan. Ilan ang asawa lahat ng propeta kasali ang namatay bago siya yumao? No. Nauna sa kanyang namatay ang sino? Ang 3. That is 11. Khadijah. Okay? 3 asawa niyang nauna sa kanya na namatay bago ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So there are 11 wives ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napangasawa niya, and 9 of them ang naiwan sa kanya o naiwan niya nung siya ay yumao. Naintindihan natin? Okay. So sa lahat ng asawa na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakakamahal-mahal kay propeta sallallahu alaihi wasallam ay sino?
si Khadija, si Aisha radhiyallahu anha. Of course, that is after the death of Khadija radhiyallahu anha. Okay? So, after the death of Khadija radhiyallahu anha, sino ang kamahal-mahal sa kanya? Si Aisha radhiyallahu anha. Okay? Sa isang hadith mula kay Bukhari, binanggit doon na kung saan itong si Amr bin al-As, one of the greatest Sahaba. Si Amr bin al-As, pagkatapos ng misyon ng kanyang pakikipagdigma na ipinadala siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na digmaan sa Dawatus Salasil. Okay? Nung bumalik itong si Amr bin al-As, kinausap niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon ng conversation sa pagitan nila. At tinanong ni Amr bin al-As si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinabi niya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Usugo ng Allah, sino ang pinakakamahal-mahal sa iyo na tao? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha. Sabi niya, si Aisha radhiyallahu anha. So sabi ni Amr bin al-As, "Faminar rijal." Sa mga lalaki naman, sino? Sabi ng propeta, Abuha, ang kanyang ama. Okay? Pagkatapos, sabi ni Amr bin al-As, at sino pa? Pagkatapos sabi ng propeta, si Umar bin al-Khattab. Sino daw? Si Umar bin al-Khattab. Pagkatapos sabi ni Amr bin al-As, at binabanggit ng propeta ang iba pang mga pangalan na malalapit sa kanya. At hindi ko na sinundan kung sino, at hindi na ako nagsalita at tumahimik ako, makhafatan an yaj'alani fi akhirihim. At natatakot na ako magtanong kay propeta sa takot ko na i-mention niya ang pangalan ko sa pinakahuling mga tao. Allahu Akbar. You see the love of Amr bin al-As. You see the love of this Sahaba ridwanil alaihim to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, dahil ang propeta nag-mention na ng mga pangalan, sino ang malalapit sa kanya, tumahimik na lang si Amr bin al-As. Natatakot siya na ang pangalan niyang pinakahuli na babanggitin ng propeta. Okay? So, ang pinakaunang kamahal-mahal ng propeta ayon sa hadith na ito, sino? Si Aisha radhiyallahu anha. At ang mga tao ay alam nila ang tungkol sa kung paano kamahal ng propeta itong si Aisha radhiyallahu anha. Okay? Kung gaano ang propeta sallallahu alaihi wasallam minamahal niya ang propeta ang kanyang asawa na si Aisha radhiyallahu anha. Hindi mo 'to makikita mo mga akhawat. You see, you are women, kayo yung mga babae. There is really a reality that sometimes sa maraming asawa ng isang lalaki, there will be always a possibility that there is someone from them that is more beloved to the man, na mas kamahal-mahal doon sa lalaki. But it doesn't mean that the man never loves or doesn't love the other woman. Mahal ng lalaki ang lahat. Ngunit mayroon pagkakataon na ang lalaki ay may mas kalapit-lapit o mas kamahal-mahal sa kanya mula sa lahat ng kanyang mga asawa. At ito ay bagay na maintindihan natin in this story, in this Sharia, in this Sirah, that this is something natural. Ito ay bagay na natural. At ito ay bagay na pagsubok sa mga kababaihan. Pero dapat maunawaan ng mga babae na ang kanilang pagmamahal sa kanilang asawa, dapat ito ay nakabase sa pagmamahal nila kay Allah. Huwag mong mahalin ang iyong asawa dahil mahal mo siya sa anumang dahilan, kundi kay Allah. Dahil kapag minahal mo ang iyong asawa, hindi puro para kay Allah, magiging alipin ka ng pagmamahal mo sa iyong asawa na magre-resulta ng maraming sakit sa iyong puso. Maraming sakit na mararamdaman mo. Maraming disappointment. Di ba? So, these are things na malinaw na maaaring mangyari sa relasyong mga asawa sa pagitan ng isang lalaking mayroong maraming asawa. Gayunpaman, ang pinaka dapat na maintindihan ng isang babae is always find to please your husband for the sake of Allah.
You see, this is the story of Sauda bint Zam'ah. Okay? Si Sauda bint Zam'ah, one of his very highlight deeds na ginawa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam is what is that? Ha? What is that? Anong nabanggit sa inyo? Na-narrate ng ating ni Sheikh Nasif. One of the highlight of deeds ni Sauda bint Zam'ah, that she gave her day to Aisha radhiyallahu anha. Now, my dear sisters, what is the lesson na makikita natin dito about Sauda bint Zam'ah? Ang pagbigay niya ng kanyang pagsakripisyo niya ng kanyang araw, ang pagsakripisyo niya ng kanyang araw kay Aisha radhiyallahu anha. Ang question ay bakit? Bakit? Because she is old? Because she is old, that yun ay may punto dahil si Sauda, accordingly, although wala talagang tiyak kung ano ang edad ni Sauda, but accordingly nung asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Sauda ay nasa age of 66 or 68. Okay? So that has a point, but that is not exactly the pure lesson. Hindi dahil sa matanda na si Sauda. Because even if matanda na siya, she still have the love. Bakit ang matanda hindi nagsiselos? Bakit ang matanda hindi siya nakaka-feel na dapat may oras din ako? Bakit ang isang matanda ayaw niya na hindi siya makaka-feel na dapat ay pantay-pantay ang pagbigay niya sa amin ng oras? I remember one of the brother na sabi niya na ang kanyang nanay pinaasawa ang kanilang tatay ng ibang babae nung sila ay tumanda na. Ngunit nung tumanda na sila, inaaway ngayon nung unang asawa, yung asawa niyang lalaki, dahil sa selos. Di ba? Kasi pinasawa niyang kanyang husband sa mas younger na babae. But later on, ang selos namuo at nagagalit siya sa kanyang husband dahil sa selos. Intindihin natin. So, ibig sabihin, kahit na matanda yan, okay, ay mayroon pa rin siyang feeling na dapat bigyan mo ako ng sapat na oras. Di ba? So what is the main reason why ibinigay ang oras kay Khadijah? Kanyang pananampalataya kay Allah. Dahil sa pananampalataya na kay Allah subhanahu wa ta'ala also has the point. But the main reason is because nakita ni Sauda kung papaano ang ang pagmamahal, ang pagkagusto, ang pagkasaya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha. Yan ang dahilan kung bakit binigay niya ang kanyang panahon kay Aisha, dahil upang ma-please ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, upang mas lalong malugod ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ginawa yun ni Sauda, sacrificing her rights para i-please ang Propeta, para makita niyang masaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, sino sa mga babae ang kaya niyang ipaasawa ang kanyang lalaking ang kanyang asawa, ang kanyang husband, upang makita niya ang kanyang husband na mas masaya? The women of today will say no way. Okay? The women of today will say no way. That is because our generation is so far to the true iman. Ang ating henerasyon ngayon ay napakalayo sa tunay na puso ng pananampalataya. Ang mga babae ngayon, ang marami sa kanila, ang kanilang iman ay napangungunahan ng emosyon. Maraming pagkakataon ang kanilang desisyon ay napangungunahan ng emosyon. Okay? Hindi sila pumapayag na mag-asawa ang kanilang husband ng pangalawa. It's because hindi nila kaya. Nagsiselos sila or hindi nila kayang tanggapin. There are a lot of emotions going on instead of iman. Okay? But the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has the purest of heart, have the purest of heart. May mga purong puso. And that is the reason why kapag ang isang babae, ang tandaan nito mga akhawat, this is based on the stories of the Prophet. Kapag ang isang babae ay naging puro ang kanyang intensyon,
pagtanggap ng taaddud, ng pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isa, ay naglilinis ito ng puso. Lilinisan ito ang puso ng babae. It will make the heart of that woman pure for Allah's sake. Because never ang babae na papayag na ipaasawa ang kanyang husband ng iba, not unless for the bigger reason, that is, maging dahilan yun na ikapasok niya sa paraiso. Only for Allah's sake. If not for Allah's sake, hindi yan magagawa ng isang babae. So, the purest of heart will be achieved by a woman, ng isang babae, if magawa niyang tanggapin ang taaddud by the real purpose, by the true purpose. Kasi, kang kaya ako sinasabi na by true purpose, because somehow, maybe sasabihin niyo sa akin, Ustad, may marami nag-asawa ng pangalawa pero hindi naman naging pure sa puso ng babae kasi mas lalong naging stress ang babae. That is because hindi siya naging sincere ng totoo sa kanyang puso. And that is why I said, wala ato at taalik, nilagay ko ang connection nito sa pagkakaroon ng purong intensyon, purong pagsakripisyo, purong pagsunod kay Allah sa pagtanggap ng bagay na ito. And these are the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang wives ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that is why, if tanungin ninyo ang mga kababaihan na nag-allow ng taaddud sa kanilang marriage, ng tunay na pagtugon o tunay na pagtanggap nito, if tatanungin ninyo sila, one thing that they will say, they are more nearer to Allah. Their heart was become more clean. Ang puso nila, mas naging maganda yung iman. Mas naging mapangumbaba sila. Nandun na ang silos, nandun na mga problema. Kasi, well, do not expect that kapag nagkaroon ng taaddud, everything will be good. Because that is from Allah. No! If nag-aaway nga ang isa lang asawa mo, paano pa kaya ang asawa mo tatlo? So, these are things na hindi kailanman mawawala. So, do not ever think na, bakit kapag nagkaasawa ng pangalawa, magkakaroon ng away lang yan? Bakit hindi ba kayo nagkakaaway nung kayo lang? So, this away, itong away na ito, is always there because that is marriage. Okay? But it's not about those things, but it's about how you surrendered yourself for the sake of Allah. Now, si Sauda bint Zam'ah, what she did, ang ginawa niya is purely her decision to make the Prophet sallallahu alaihi wasallam please, ang mas malugod ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Akhawat, one of the best thing which is your responsibility as a wife is to please your husband, isn't it? Is to please your husband. Naintindihan natin? Ang ilugod mo ang iyong asawa. Ang malugod sa iyo ang iyong asawa. And that is the reason why ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanggit niya sa isang hadith, sino man ang babae na namatay at ang kanyang asawang lalaki smiled, ngumiti dahil sa contentment doon sa kanyang asawa na yumao, naging sigurado sa kanya ang paraiso. Ang sino man ang babae na nagsala, nagfasting at nanatili sa kanyang bahay at gumawa ng kabutihan at sinunod niya ang kanyang asawa, ay papasok sa paraiso. That is a guarantee na binigay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So it means, my dear sisters, once you become married, one of your biggest tasks and responsibility is to please your husband. And Sauda bint Zam'ah understood this to the ultimate of its purpose. Na-understand yun ni Sauda bint Zam'ah to its clearest of understanding. Yun ang dahilan kung bakit to please the Prophet, upang malugod niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nisurrender niya ang kanyang oras to Aisha radhiyallahu anha. Some of the women always thinking is that, no, men should please us. It's not us to please men. And this is the mentality of the Western people. Wal-iyadu billah. You have to be careful. Mag-ingat kayo, akhawat. Wallahi, mag-ingat kayo. Why? The main reason why this ta'addud become a crime sa isipan ng mga babae, it's because of the influence of the Western. It's because of the influence of the West. So, be careful that you are following the standard of the West, not the standard of Islam. Be careful. Diyan kayo mag-ingat.
Mag-ingat kayo na sa mga desisyon ninyo, sa mga bagay na ito, ay dahil sa kung ano ang ni-instill sa inyo ng kanluran, hindi kung ano ang ni-instill sa inyo ng Islam. That's why this is the mentality of the West. Ang lalaki should please women. But you see, i-explain ko sa inyo na mabuti yan. Ang Islam is the perfect religion. Everything Islam command is the best. Yun ang pinakamainam. Now, ang Islam ay inutos sa inyo to please your husband. Naintindihan natin yun? Highlight for the woman na mission niya, task niya, responsibility niya is to please his husband. Bakit ba ni-highlight yan? Hindi ibig sabihin na ang lalaki should not please her wife. No. That is wrong. Where in fact, inutusan nga kaming mga lalaki na maging sinungaling para lang malugod kayo. Alam niyo ba yun? And sometimes in a hadith, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kahit pa man nasabihin mo sa isang babae na siya ang pinakamaganda sa lahat, kahit na ikaw ay yung asawa mo bagong gising at puno pa ng muta ang kanyang mata, magulong-magulo pa ang kanyang buhok, napay tanda sa laway sa iyang liog o sa kanyang mukha, and sabihin mo, wallahi, you are the prettiest woman na nakita ko today. Even if not, but to please the wife. You see that? So it doesn't mean, my dear sister, na ang lalaki should not please the wife. No. It is part of our obligation also as a man to be romantic, to be sweet, and to please the husband, or to please the wife. Naintindihan natin yun. But why is it? Pero bakit na ang pag-please ng babae is so much highlighted in Islam? Ang pag-please ng babae sa isang lalaki. It's because, my dear sister, ang Islam is a perfect religion. Inutos niya sa mga kababaihan na i-please nila ang kanilang husband. Why? Because through your pleasing your husband will have or will build that good relationship in pleasing of your husband to you. Intindihin natin, kapag ang babae ay naging sincero sa pag-please sa kanyang asawang lalaki, magre-resulta yun ng baraka. That ang lalaking na yun will increase the love towards her. Mas lalong hihigit, mas lalong tumataas, mas lalong lumalaki ang pagmamahal ng lalaking na yun doon sa babae. Hingits natin yun. Because ang lalaki sinutos sa kanya to please also the wife. But you see, hindi gaanong ni-highlight doon sa lalaki. Bakit? Kasi aanuhin natin kung ang lalaki will always pleasing ang babae. Okay? And then, yung babae, nagiging spoiled. Ang babae, nagiging alipin niya yung lalaki. Yung babae, nagiging parang yung babae parang naging sinasamba na ng lalaki. Ayaw ng Islam yun. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang ni-command o sa Islam, ang mas niibigyan ng highlight dito ay ang mga kababaihan. Bakit? Kasi yun ay magre-resulta ng mas higit na pagmamahal ng lalaki sa babae. Kasi kung ang lalaki always pleasing ang babae, pero ang babae masama ang ugali, believe me, mamamatay ang pagmamahal ng lalaki. Nagigits ninyo? Are you following the points? Even if gaano kamahal ng lalaki ang babae, if ang babae is hindi mabuti ang ugali, hindi maganda ang pakikitungo sa lalaki, hindi niya piniplease ang lalaki, hindi nahanap ng lalaki yung sakina sa babae, kapanatagan doon sa babae, believe me, ang pagmamahal ng lalaki nawawala. So ang Allah, in His perfect wisdom, His religion with the perfect wisdom, ang ni-highlight is ang babae i-please ang lalaki. Why? Kasi ang pag-please ng babae sa lalaki will return. Magbabalik ito ng higit na pagmamahal ng lalaki doon sa babae. Nagigits nyo? Nakikita ninyo? Nakita ninyo yung wisdom? My dear sisters, see, that is something that you have to understand about this. And that is the reason, the very reason why si Sauda bin Zam'ah ni-surrender niya ang kanyang oras to the Prophet o to Aisha radhiyallahu anha, or ibinigay niya ang oras niya kay Aisha radhiyallahu anha. Bakit?
naunawaan clearly ng malinaw ni Sauda kung gaano ang kahalaga kung gaano kahalaga na ang lalaki o ang kanyang asawa ay ma-please niya. Dahil nakita ni Sauda na ang kaluguran, ang kasiyahan ng propeta, ang paghigit na pagmamahal ni propeta kay Aisha, pinili niya na ibigay ito. Kasi yun ang mas ikakaligaya ng propeta. Nakita niya na doon mas maligaya ang propeta. So binigay yun ni Sauda bin Sam'ah. Intindihan natin? That is the lesson you have to think, my dear sisters. Or else, walang faida, walang kwenta na pag-usapan natin ang mga kwento ng mga asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that is the reason why, my dear sisters, there are a lot of women reading the sirah of the prophet, reading the sirah of the wife of the prophet sallallahu alaihi wasallam, but wala pa rin pagbabago sa prinsipyo nila. Why? Bakit? They just read it. They just read it. They do not take lesson from it. They just read it as if pinag-aaralan nila ang kasaysayan ni Apolinario Mabini at ni Jose Rizal at sino pang mga bayani. Okay? No. If you are reading and studying the sirah of the prophet, you are here. Nandito kayo mga akhawat. What is your goal? Only to listen the story? No. You have to take every lessons from this, and that is why I am exerting effort to extract the lessons behind every story. Kasi na hindi ako yung nagkukwento ng sira ng propeta na para lang ako nagkukwento sa inyo anong panahon, anong taon, anong nangyari at anong ganito. No. There's no purpose of mentioning the sira of the prophet without extracting lesson. Maliban na kunin mo ang mga aral dito at mapagsikapan mo na sa buhay ito or makuhang prinsipyo ito. Okay? Or else, then maybe you should stop listening to to the stories of these wives if you do not have that intention in your heart. Okay? So always make this intention, I want to learn a lesson from their story and I want to implement it as much as possible in my life. Dahil wallahi, it will build your character. Learning the life of the wives of the Prophet ﷺ will build the character of the right women of this ummah. Ang totoong babae ng ummah na ito. Habang ang maraming kababaihan sa ummah na ito ay babae ng kanluran. Choose to be the women of this ummah, not the women of the West. So if you choose to be the women of this ummah, choose to abide according to the standard of the Islam, not the standard of the West. Wallahi, retract your principles. Ibalik ninyo, i-retract ninyo ang inyong mga prinsipyo. I-evaluate ninyo ang mga sarili ninyo dito. At tuwirin ninyo ang mga mindset ninyo batay sa kung ano ang mga aral na natututunan natin dito. Okay? So, continue tayo. Nabanggit natin na ang mga tao alam nila kung gaano kamahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha. That is the reason why ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag nandoon siya sa bahay ni Aisha, schedule ng propeta kay Aisha, doon dinadala ng mga tao ang gift nila kay propeta. Every time ng mga tao gustong mag-gift sila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinadala nila ang gift na ito sa panahon ng propeta na nandoon kay Aisha radhiyallahu anha. Sa tingin ninyo bakit? Sa tingin ninyo bakit? Because nakaalam ng mga tao, nakikita ng mga tao na ang propeta ay kung paano kasaya ang propeta during na nandoon ang propeta with Aisha radhiyallahu anha. Alam niyo ng mga tao. And that is why they offer gift to the Prophet sallallahu alaihi wasallam every time na ang propeta nasa bahay ni Aisha radhiyallahu anha. Yan ay nagdulot ng selos sa maraming asawa ng propeta. Until na nagtipon-tipon ng mga asawa ng propeta, and that is why mayroon nga joke ang isa sa mga brother natin na ayaw jud paamigahan ning ato ang mga asawa. Nga naman, magtigom-tigom gali na sila, naadjud na sila plano laban sa atin. So, you see, the wives of the prophet is, gathered together, and nag-usap-usap sila. At sinabi nila kay Salama, Ya Salama, kausapin mo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kallimi, kausapin mo.
Muri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utusan mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong iutos sa kanya? Nasabihin sa mga tao na kapag nagbibigay sila ng gift sa kanya, ay bigay nila ang mga gift na ito sa kahit anong oras, sa kahit anong date at schedule ng propeta, sa kahit anong bahay ang propeta nandoon. Kasi gusto din namin ma-share ang goodness na ito. So tell Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo kay Propeta Muhammad, sabihin niyo ito sa mga tao. Kapag magbigay kayo ng gift sa akin, please, ibigay niyo din sa mga panahon nasa ibang asawa ko. Not only to the time na nandoon ako scheduled kay Aisha radhiyallahu anha. Nagigits niyo? Kinausap ni Salama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Salama ang bagay na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? At hindi tumugon ng propeta. Hindi tumugon ng propeta. Inulit ni Salama ng pangalawang beses. Hindi tumugon ang propeta. Nanahimik lang ang propeta. Alam mo yung kapag ang mag-asawa, and then yung asawa mo, marami-rami siyang sinasabi sa'yo, ganito, ganyan. And then you just silent ka lang. Okay. And that is the Prophet sallallahu alaihi wasallam, while sinasabi ni kino-convince ni Salama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam for 3 times kasi ang propeta nakikinig lang and hindi siya nagsasalita. And nung pangatlong beses, doon na nagsalita ang propeta. But you see the answer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Salama, la tu'dhini fi Aisha." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "O Salama, wag mo akong i-pressure tungkol kay Aisha." Okay? Ya Salama, wag mo akong i-pressure. Wag mo akong tu'dhini. Al-adha, not actually meaning pressure, but al-adha, it means saktan. Okay? Saktan. Naintindihan natin? So parang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Salama, wag mo akong saktan tungkol kay Aisha." You see, this is a lesson to you, my dear sisters. Sa may asawa na at sa wala pa. Iwasan ninyo na mag-cause kayo na ang asawa ninyong lalaki ma-stress, ma-pressure because of your action. In contrast, kabaliktaran ng sinabi na ito ng propeta kay Salama, ang sinabi ng propeta kay Khadija radhiyallahu anha. Nare-remember mo yung sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija, "Lan tu'dhini abada." Remember yung sinabi ni propeta Muhammad kay Khadija, hindi niya ako sinaktan kailanman. Hindi ako niya ni pressure kailanman. Hindi niya ako ni stress kailanman. Hindi gumawa ng anumang hakbang si Khadija that stressed me. La. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam naman kay Salama, "La tu'dhini fi Aisha." Huwag mo akong saktan, huwag mo akong i-stress, huwag mo akong pagproblemahin tungkol kay Aisha. So this is one of the lessons, my dear sisters, you have to understand. My dear sisters, that iwasan ninyo to put pressure to your husband. Your husband working so hard. Ang mga asawa ninyo nagtatrabaho ng sobra, napapagod. If you think that you are having this problem about your family, okay, iniisip ninyo na ang nagdadala kayo, marami kayong problema sa pamilya ninyo, ang husband, dinadala niya ang problema ninyo 10 times sa pagdala ninyo. It's just that ang babae salita ng salita, ang lalaki hindi nagsasalita. And that is the reason mas mabigat sa lalaki. Dahil ang babae, her way, always kapag may problema, marami siyang sinasabi. Always na ini-express yung problema niya. Sinasabi niya lahat, sinasabi niya ng mga problema niya. Sometimes, nagiging reason na na-stress yung lalaki. Sometimes, napapressure yung lalaki. Naintindihan natin? Because sometimes, ang babae iniisip nila, ako lang nagpo-problema sa bahay. Ako lang nag-iisip ng mga problemang ito. It's because kasi hindi nagsasalita ang lalaki. Naintindihan natin? But believe me, my dear sister, if you are having trouble, nagkakaroon kayo ng problema sa pamilya ninyo, and you are thinking about your problem, never think na ang lalaki hindi iniisip ito. Wallahi, 10 times ang lalaki nag-iisip sa problema kaysa kayong mga kababaihan. Because they are the provider. You are just having this problem, but ang lalaki, he is thinking how to solve that through his means.
Sa kanyang paraan. So if you are doing that, if you are thinking that there are problems, ang lalaki alam niya ang problema na yan 10 beses kaysa sa iniisip mo. Naintindihan natin, my dear sisters? Wallahi, you have to take that as knowledge. You have to take that as lesson. Sa mga babae na may asawa na, at sa mga babae na maasawahin pa lang. Allahumma ya Rab, rizukha ya Rab. Allahumma rizukha ya Rab. Allahumma rizukha ya Rab. Hilingin ko kay Allah na ibigay sa iyo, kahit sa edad na ito, kaka, ang pinakamabuting lalaki. Amin. Never sila. Sauda na kapag asawa siya by 66, ilan ang edad niyo, ma'am? Allahu Akbar. Di siya may Sauda bin Zaman. You see that? Kung si Sauda bin Zaman na kapag asawa, kung si Salama inasawa ng propeta, at anong sagot ni Salama kay propeta Muhammad? Ya Rasulullah, may edad na ako. Remember that? Ya Rasulullah, may edad na ako. So, Khadijah radhiyallahu anha, ilan ang edad niya, inasawa siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Never close the opportunity, ma'am. Anyway, that is yours. Alhamdulillah. But I am just saying what is the principle of Islam. Intindihan natin? And never know, you never know the plan of Allah. You say no, but if Allah intended that, wala ka magagawa. Okay? So, ang sabihin mo, ma'am, ang Allah ang nakakaalam. Allahu a'lam. Okay? Hindi natin. Masya Allah. Okay? So, subhanallah. So, saan ako nag-stop? Before kay ma'am? Ha? About the pressures? Yeah. Yung stress. Sinabihan siya ni Salama. Never do that to your husband. Okay? Never think na hindi ninyo, tanggalin ninyo sa isipan ninyo, Allah, na kayo lang nagpo-problema. La. Remember what I said. Yung problema ninyo sa bahay ninyo na iniisip ninyo, iniisip yan ng asawa ninyong lalaki 10 times sa pag-iisip ninyo. Intindihan natin? Okay? So you have to be careful. You have to be careful. Hindi kayo matulad ni Salama, sinabi ng propeta, Ya Salama, la tu'dhini fi Aisha. Do not pressure me. Ha? Hindi na nahahalata, hindi na. Because dahil sa selos din, ni-convince ni Salama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But unaware si Salama, nilalagay na niya ang propeta sa punto na nai-stress na ang propeta. Na nasasaktan na ang propeta. Nahihirapan na ang propeta. Because ang prophet is naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ng kanyang mga asawa. Okay? But please, do not put me into this. Do not put me into something that kaawida-akalakan, kaproblema-akan, nagiging problema ko. Don't put me into something that kapressure ako, na napapressure ako. That is exactly ang sinasabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Salama. La tu'dhini fi Aisha. Sabi niya. At sinabi ngayon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi ma nazala alayya al-wahy wa ana fi lihaf imra'atin minkun gairaha. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil sumpaman kay Allah, hindi ako binababaan ng revelasyon. Hindi ako binababaan ng revelasyon na ako ay nasa loob ng kumot ng sino man sa inyo maliban kay Aisha radhiyallahu anha. So, ni-respond ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Salama, the fadl, the virtue of Aisha. Ya laytani kullu imra'atin kas-sauda. Anong kainaman kung ang lahat ng babae katulad ni Sauda. Okay? Because now the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioning the virtue of Aisha. Nakuha natin yun. What is the point, dear sister? In-express ng propeta kung ano ang kainaman ni Aisha radhiyallahu anha. And that is enough for Salama to understand that Aisha has a virtue. And this virtue is something na dapat na i-respect niya at dapat na tanggapin niya at isabar niya. Isabar niya. Because that is something for sure na malaramdamang selos ni Salama. Wallahi, sinong babaeng hindi magsisilos? Sa kasikarumang ka, tiruan ka kanyan sumipantag sa ikadua. Sinasabi mo sa kanyang tungkol sa pangalawa. And inisasagot niya sa'yo ang tungkol sa virtue ng pangalawa. Wallahi, baka mamaya magsisitapunan ng mga unan. Diba? But you see,
It's understood here. The Prophet is teaching Salama. And this is also a learning to you, my dear sister. Okay? Enough for you to understand that your ultimate goal is to please your husband. If this please your husband, as long as hindi siya haram, as long as bagay na hindi ikasasama, maybe there's a hikmah behind, there's a wisdom behind, then trust your husband and say to him, Sabran Jamil. Sabar. Okay? Give that to make your husband please, and that is the ultimate thing na pwedeng magawa ng isang babae. I know this is something na very heavy. Napakabigat para sa inyo. I am saying this, I am telling you this, sinasabi ko ito sa inyo, but I know in myself, para akong nagbibigay ng malaking kilo ng bigas na ipapabuhat sa inyo. Intindihan natin yun? Pero wallahi, that is the best of iman. If you want to have the greatest and the best of your state of iman, then do the sacrificing. Sacrifice for the sake of Allah. Please Him for the sake of Allah. After all, your pleasing to your husband is something na ma-achieve mo yawmal qiyamah. And that is enough for you. Yan ay mas mainam sa'yo kaysa ang i-claim mo ang sa tingin mong makakasaya sa'yo sa dunya, pero ikakaparusa sa'yo sa akhirah. This is something na you have to understand, my dear sister. Because sometimes, mas ginugusto natin i-claim ang kung ano ang makakaligaya sa atin dito sa mundo. At kinakalimutan, at nilalagay niyo wara'a duhurikum, at nilalagay niyo sa likuran ninyo ang tungkol sa mas mainam na kabutihang makakamit ninyo mula sa Allah kung kayo ay magsasakripisyo. This dunya ay maikli lang. Ilang taon mo magiging asawa ang asawa mo? As you say. 10 years? 20 years? 30 years kung maaga ka nakapag-asawa? 30 years. Dear sister, this is a very short. Palatandaan sa iyo, my dear sister, your husband is for you para kay Allah. Huwag mong gawin fitna sa iyo ang iyong asawa in a way na lalabagin mo ang mga bagay na binigay ng Allah, o di kaya ay salungatin mo kung ano ang mga kainaman na binanggit ng ating relihiyon para lang maklaim kung anong sa tingin mong ikaliligaya mo, ngunit magre-resulta ng hindi maganda doon sa husband mo. Naintindihan yung punto? So now, that is the answer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam kanino? Kay Sagot ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kay Salama. And another hadith. Sa another hadith, sinabi mula kay Anas bin Malik radhiyallahu an. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa fadl or tungkol sa kainaman ng propeta ni Aisha radhiyallahu anha. Sinabi ng propeta, fadlu Aisha, ang kainaman ni Aisha ala nisa sa lahat ng kababaihan kafadli tharidi ala sa'ir ta'am. Fadlu Aisha ala nisa kafadli at-tharid ala sa'ir ta'am. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ay hadith mula kay Bukhari kay Anas bin Malik radhiyallahu an, sinabi ng propeta, ang kahigitan ni Aisha sa lahat ng mga babae. Okay? Kahigitan ni Aisha sa lahat ng mga babae ay katulad ng isang bahagi ng pagkain sa gitna. Alam niyo ang cake? Nakita niyo yung cake? Di ba sa gitna ng cake ay nandoon yung pinakamagandang design? Doon sa gitna ng cake nandoon yung pinakamasarap. Naintindihan natin?
Yun ang tinutukoy dito. Kumbaga, si Aisha, kung ipang halimbawa natin sa cake, siya yung nasa gitna ng cake. Kung maraming decoration sa loob ng cake, sa gitna ng cake, yun ang pinakamagandang dekorasyon. Yun si Aisha. Kapag naghahanda tayo ng pagkain sa mahabang lamesa, ang pinakamasarap na pagkain, saan natin ilalagay? Sa gitna. Yung pinakamasarap na pagkain sa hapagkainan sa mahabang lamesa, yun si Aisha. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that is the fadl of Aisha radhiyallahu anha. At ni-mention ni Aisha radhiyallahu anha mismo, sabi niya, ako ay binigyan ng Allah ng 10 kainaman sa lahat ng asawa ng propeta. Sino nagnanarrate dito? Ha? Sino nagnanarrate dito? Si Aisha radhiyallahu anha. At anong sinabi niya? Faqal, sinabi niya, lam yanki bikran qattun gairi. Una, hindi nag-asawa ang propeta ng sino mang babaeng birhin maliban sa akin. Okay? Intindihan natin yan? Pangalawa, anong pangalawa? Sinabi ng propeta sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, walam yankih imra'atun abuha muhajirani gairi. At hindi nag-asawa ang propeta ng babae na ang kanyang mga magulang dito ay lahat mga migrants, lahat mga muhajir. Okay? Ang nanay at tatay niya. Kasi si Aisha, pareho ang kanyang nanay at tatay mga muhajir, nag-migrate sa Madina mula sa Makkah. Okay? Pangatlo, wa anzalallahu azza wa jal bara'ati minas sama. At ang propet at ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbaba ng aya ng pagdidepensa sa akin laban sa mga sumisira sa akin. Because mamaya madidiscuss natin that mayroong nangyari na pang-aakusa kay Aisha radhiyallahu anha. Okay? Pang-aakusa kay Aisha radhiyallahu anha na ang Allah ay nagbaba ng aya upang depensahan si Aisha radhiyallahu anha tungkol dito. Okay? Pagkatapos sinabi niya, waja'a Jibril bisurati. At dumating si Jibril na may daldalang litrato ko, nakaukit sa isang silk mula sa paraiso. Okay? Pagkatapos ay sabi niya panglima, wa ana wa huwa agtasilu fi ina'in wahid. Ako at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ika niya ay naliligo sa isang liguan. So, mayroong tab. May tab. Okay, ang propeta sa loob ng bahay, parang tab. Kung para sa atin, para tong tab. Okay? Nakikita ninyo yung sinong mga mahilig sa historical movies? Di ba yung mga tao doon, naliligo sila sa isang parang malaking baldi o malaking palanggana. Okay? So sabi ni Aisha, naliligo ika niya, ako at siya sa iisang palanggana. Walam yaf'al dhalika bi ahadin min nisaihi gairi. At hindi yun ginawa ng propeta sa sino mang babae o asawa niya maliban sa akin. So naliligo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Aisha sa isang palanggana. So ito ay maraming mga fawaid, mga lesson makukuha natin dito. Even ahkam, even batas. And one of this is ang pagkakaroon ng kapahintulutan, ang pagligo ng lalaki at ng babae sa isang lugar o sa tinatawag nating banyo. Maybe ang isa ay magtatanong, Ustad, pwede bang lalaki at babae maligo sila ng sabay sa isang banyo? Yes. And that is part of the sunnah na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na nalaligo silang dalawa sa isang banyo o sa isang liguan. Okay? So, pagkatapos, sinabi niya, wa kana yanzilu alayhi al-wahi wa huwa ma'i. At sinabi niya, at ibinababa sa kanya ng Allah ang mga revelasyon
at siya ay nasa tabi ko. It means, ano ibig sabihin nun? Minsan ibinababa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga revelasyon at sila ay magkatabi ni Aisha. Wallahu alam kung ito ay magkatabi lamang sa pagtulog o ito ay magkatabi in a sense of sexual. Wallahu alam. Okay? Tungkol sa mga bagay nito na ibig kahulugan nung sinabi ni Aisha. Pagkatapos sinabi niya, walam yakun yanzil alayhi wa huwa ma'a ahadin nisa'i gayri. At hindi ibinabaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga revelasyon sa sino mang mga asawa niya maliban sa ako ang naging kasama niya. Okay? Pagkatapos sinabi niya, wa qabada alayhi aqabadallahu nafsahu wa huwa baini sahri wa nahri. So sinabi niya, at hindi namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa sino mang mga asawa niya. Hindi pumanaw ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa bahay ng sino man sa asawa niya maliban sa akin. Namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam at siya ay namatay sa bahay ni Aisha. Naintindihan? Pangalawa, okay, nung namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, namatay si propeta sa pagitan ng dalawang legs ni Aisha. Nakahiga ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hita nung siya ay abutan na ng kamatayan. Namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa schedule ni Aisha radhiyallahu anha. Okay? At inilibing ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa bahay ni Aisha radhiyallahu anha. 10. And there's another actually. Hindi nabanggit dito ni Aisha. Pero ito ay laman, ito ay bahagi ng sinabi ni Aisha, hindi namatay ang propeta maliban na siya ay nasa aking hita o nasa aking pagitan. At namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakahuling laway sa kanya ay laway ni Aisha. Bakit? Nung malapit na mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito hinalikan ni Aisha, bagkus ay humingi ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng siwak. Kasi tinitingnan ng propeta ang kanyang siwak nung marapit na siyang kunan ng buhay. Nahihirapan siya, nandun na siya sa sakratul maut. Tinitingnan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang siwak. Sabi ni Aisha, gusto mo ba yun? Sabi ng propeta, oo. Dumango ang propeta. Kinuha ni Aisha ang siwak, kanyang pinalambot. Kasi ang siwak, matigas yan. Kung nakakita kayo ng siwak, matigas yan. And then kakagat-kagatin mo yan, di ba? Para maging brush. Okay? Ginawa yun ni Aisha. At ninguya-nguya ito ni Aisha upang maging brush. Pagkatapos ay pinasok niya sa bibig ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinakahuling laway na pumasok sa bibig ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay galing din ang laway ni Aisha radhiyallahu anha bago ang kanyang kamatayan. Subhanallah. And these are the fadl of Aisha radhiyallahu anha. Kainaman ni Aisha radhiyallahu anha. Gayon pa man, kahit na ganun ang kainaman ni Aisha, there are still times na si Aisha nagsiselos. Okay? So, once ang propeta sallallahu alaihi wasallam galing siya kay Zainab bin Jahsh, no? At nagsisilos si Aisha radhiyallahu anha sa kanyang kaduwaya, sa kanyang kabilang asawa. So nakipagkasundo si Aisha radhiyallahu anha kasama ni Hafsa. You see? So it means na talagang natural ito nangyayari, na talagang minsan nagkakasundo ang mga babaeng asawa against their husband. Waliyadu billah. Okay. Kasi nagagawa din ito ng mga asawa ng propeta. So nag-usap si Aisha at si Hafsa at nagkasundo sila. Sabi nila, kapag dumating sa atin si propeta, galing siya kay Zainab bin Jahsh, sabihin natin sa kanya, mabaho ang kanyang hininga. So, sabihin natin sa kanila, ano ba yung kinain mo? Ano ba yung hininga mo? Mabaho. So, every time pumupunta siya kay Hafsa, galing kay Zainab, yun ang sinasabi ni Hafsa. Pag pupunta siya kay Aisha, yun din ang sinasabi ni Aisha. So, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kumain ako ng asal, dugos, honey, kay Zainab bin Jahsh. Sa bahay ni Zainab bin Jahsh.
At sinabi niya, at hindi na ako kakain ito ulit. At hindi na ako dito kakain ulit. Kasi na, pumupunta siya kay Hafsa, yun ang sinasabi niya, Hafsa, nakakabaho. And ang propeta ayaw na may mga kinakain siyang mabaho sa kanyang bibig. Kaya nga pinagbawal niya o sinabi niya na huwag magsala ang isang tao sa masjid na siya ay kumain ng bumbay or ahos. Okay? Sabi ng propeta, nung ang mga tao sinabi nila, hurrima, hurrima, ipinagbawal, ipinagsigawan ng mga tao. Sabi ng propeta, hindi. Wala akong karapatan ipagbawal ang bagay na ginawang halal ng Allah. Ngunit hindi ko nagugustuhan ang amoy nito. Yun ang sinabi ng propeta. Hindi ko nagugustuhan ang amoy nito. So ang propeta ayaw niya nang mabaho sa kanyang bibig. So that's why nung sinasabi sa kanya ito paulit-ulit ni Hafsa at ni Aisha, dahil sa kanilang kasunduan, sinabi ngayon ni propeta, hindi na ako kakain doon. Dahil doon, ibinaba ng Allah ang aya, Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardatas azwajik. O Muhammad, usugo ng Allah, bakit mo ipinagbabawal ang bagay na ginawang halal ng Allah? Bakit mo ipinagbabawal sa sarili mo ang bagay na ginawang halal ng Allah para lamang ilugod ang iyong asawang o ang iyong mga asawa? Now, this is a very important lesson na mapagkukunan natin. Are you still ready to perceive some lesson, my sisters? Ha? Ready pa kayo mag-accept ng sermon? Okay? Because this is another response. This ayah is response sa mga kababaihan. Tabatagi mardata azwajik. Inahangad mo ang mga bagay para sa iyong mga asawa. Iniiwan mo ang halal na ginawang halal, inihiwan mo ang halal para lamang mapalugod mo ang iyong mga asawa. At ginagawa mo sarili mo, pinipigilan mo sa sarili mo, sapagkat ang propeta, hindi ginawang haram ng propeta sa kanyang sarili.